think it's everyone's dream na makasama yung the greats, and she's certainly one of those. So, it's the end of, I'd say, a golden era in the industry. Kasi nag-iisa lang talaga si Ate. Right. Senator, The original and the one and only superstar. Lahat kami, gusto namin maging katulad. Senator, kayo po, ano pong masasabi ninyo sa naging ambag ni Ate Guy? Isang malaking gawalan, national treasure siya. At talagang tinutunan yung storya niya mula sa pagdebenta ng tubig, sa release ng friends, sa people region hanggang sa mga superstars. Talagang malaking inspiration sa marami natin. Siyempre, malaking gawalan. Truly a national treasure. At saka, natutuwa ako that she became a national artist habang she had time to enjoy the honor. That's right. So, and she was so deserving of it. Dapat lang. It's a very big loss to the industry, and it will never be the same. We lost a superstar. I lost my ex-wife. We were married, you know, in Vegas. So, we were not divorced. We never went to Vegas to divorce. So, what were your fond memories of her? What were your fond memories of her? oh, many. Like what? Beautiful music na ginawa niyo. Hindi lang yun. We would talk at nights about movies, what to do. She would ask me to act. We were like crazy, you know. And you were happy? Umarte ka nga ng parang ano, ganyan. So I would. Parang si Raulo. I would. Magaling ka. Sabi niya. So we were a fun couple. And you were together for how long? Gano'ng katagal? For more than 3 years. But, ano diba, kahit wala na kayo, friends pa rin kayo. Alam ko, very supportive. No, this is sad. The sad thing is, I had to leave. I was already looking for myself, my career. Ako yung magulo. That's why I stood up kanina pa in front of her. I apologized so much to her. Talagang forgive me if I've hurt you in the past. Kasi I left her without saying goodbye. Yun ang tingin ko na nagawa kong pagkukulang. Na iniwan niyo siya. Na umalis ako ng walang paalam. At never ko na siyang, hindi na ako nakipagkita kahit kailan. Ngayon na lang ulit? Ngayon lang ulit. Ako na lang nakakita. Nag-attempt kayong makita siya nung pareho pa kayong... No. Hindi ka na nagplano na kausapin siya para magka-closure. Hindi na. Dahil... kanya-kanya na kanyang buhay. yes. Ayoko na sa storeboy. Pero, did you in your heart want sana na, o pwede pa tayo sana? Did you think of that? No, because I got married. But your wife died too, diba? My wife died too. Last 2019. I know her. Yeah. But have you had ano pa, diba? Hintay pa naman siya. Yes. After nila wala. Wait, let me... I remember. Grabe ang study mo. Kasi I remember pa, yung dun sa Favorville. Si Maricel pa nag-ayos ng bahay mo. Alam mo pala yun eh. Kasama mo, boss ka niya, no? Hindi mo malala. Tayo ni Direk Cesar Cosme. Hindi ako humanap nung... Sabi ni Maria. Si Maria ang nag-ayos na. Sabi niya, humanap ka ng townhouse. Oo, townhouse. Sa Xavierville. So I did. I found one. Siya ang nag-ayos. Sabi niya, wag ka pumunta rito ng 2 days. Okay.
Pagbalik ko, after 2 days, fully furnished. Oo. May carpet na. Yeah. And then you have your room pa. May room pa doon para sa anak mo? Parang may remember? Wala. Wala. Hindi, may isang pang room doon. May isang room. Na may mga toys eh. Lalagyan ng damit ko. May mga toys. Akala ko sa anak. Hindi, mga damit ko. Wala akong anak. So it was Maricel first, then Ate Guy. Yes. Eh di ba, Ate Guy muna din Maricel? Hindi, si Maria kasi, we had a show. Ako yung host, co-host. So, Naging kayo. nahuli ako ni Maria na using. Okay. Pinagamit siya. Kasi niyaya ko si Benny Varga. Sabi ko, I didn't know Benny Varga was going to the house of Maria after my coaching to her. So tumawag, galit na galit. Alam mo magalit si Maria. Puro mura, di ba? Yun, tapos na agad. Sino mo ko kay Guy? Ayun. Sabi ni Guy, kasi tinanggal ako sa show ni Maria. So, sabi ni Guy, dito ka sa Superstar. So, dun muna ako. She made me the musical director. At markado yun. Markado yun. Sir, yung sinasabi palagi na thank you, Guy. So, what can you say? Thank you, Guy, for what? You have to say thank you, Guy. I thank Guy for loving me. I thank Guy for supporting me in so many ways. I thank Guy for marrying me, choosing me. I thank Guy for being my friend because she protects me. Pag sinusulat ako sa tabloid, nagagalit siya. Oh. So she will protect me. Pag napatulan yan, ganun siya lagi. Eh, sir, yun naman. I'm sorry, Guy, for what? I'm sorry, Guy, for leaving without paalam. Pero knowing Guy, parang hindi naman siya nagtanim. Hindi naman siya nagtatanim talaga. Guy has a very good heart. Not only for me, but for everyone. And, well, if you say you love her for what? I love you, Guy, for... I love Guy for many things. Alam mo, malambing yan eh. Sobrang lambing. Mahalagain. She makes sure that I'm okay all the time. Kunyari, kaya ako, naniniwala ako, all these years, pinagdarasal ako yan. Yes, I believe that. So, to the fans who did not like me for Guy, pasensya na ho. At hindi po ako ang nag-iya na pakasal. They have to know eh. Napektuhan ka? Yung mga ganun? Yes. Hindi, kasi nga, yung nga sinasabi ni Guy, huwag mo sila pansinin. Ako pansinin mo. Ako kausap mo, hindi sila. Yes, pinaglaban niya ako. You became a better person because of her. Yes, I did. Ngayong Sabado de Gloria, maagaw ka. Natutuwa yung mga fans nagpapapicture sa'yo nang makita ka. Opo. Kaya nga, sila nandito para supportan yung mahal nila idol, the beloved national artist, the superstar. And we have to give them importance also. Because yan ang gusto ni Ate Guy. Ate Guy is number one sa kanya, mga fans niya. Going out of her way pa nga siya para ma-accommodate yung mga fans niya. So I think she would be happy even in her passing away that hindi na natin pwedeng pabayaan yung mga fans niya. So ako, napapasalamat ako na yung pagmamahal nila kay Ate Guy
yung support na nila kay Ate Guy sa amin dalawa, hanggang ngayon ay kahit na maramdaman mo, makikita mo talaga. Naiibsan kahit paano yung lungkot mo. Kasi kumbaga, yung pagmamahal din sa'yo ng fans, natanggap ka pa rin. Alam nila kung gano'n kakamahal ni Ate Guy. Alam mo, lahat tayo mahal natin si Ate Guy. We all love Ate Guy. No one can say I love Ate Guy more or Ate Guy loves me more. Lahat yan, mahal niya at lahat tayo nagmamahal sa kanya. Pero in our own way, we show our appreciation. Pwede natin sabihin our devotion to the person through our interactions with each other. Kumbaga, paano natin papakita sa kanya na mahal natin siya kung yung mga tao na sa paligid niya, mga suplado. Diba? Hindi naman tayo suplado. Depende naman sa kausap. Pero pagdating sa fans, Ate Guy always makes her fans a priority. So, the only way we can do to honor her memories to show kindness and show importance to the people that for her are the number one. Nakita mo yun ever since kung gano'n niya pinapahalagahan yung kanyang fans. Opo. Pagmamahal niya sa mga Noranians. Opo. Alam ko yan. Matagal ko na nakita, matagal ko na kung kasama si Ate Guy. Pasensya na po, medyo I'm still at a loss for words eh. So, tinatanggap, I'm still absorbing it eh. Pero nakita ko kung paano siya magmahal sa mga fans niya. And yun ang isa sa binalap ko sa kanya. Alam ko yung relationship between her and the fans is very, very personal and very, very special. And so, I just want to be able to honor her memory by showing affection towards the people that she cared about. Ano yung parang mga naihabilin sa'yo, naikwento sa'yo ni Ate Guy bago siya pumanaw? Ay, para specifically, marami pa rin siyang balak eh. Marami siyang balak para sa sabihin natin ganito, marami siyang gustong gawin na yun, lahat ng gusto niya gawin na hindi na niya magagawa. Kasi parang kilala talaga siya yung pagiging generous, yung pagtulong talaga sa kapwa, yung nakikita niya rin yung mga nangangailangan, kahit minsan nawawala na siya ng sabi nga to a fault. Opo. Tama po. Ikaw, paano mo, natanggap mo na ba? O parang, ito parang hindi pa rin totoo? Parang hindi totoo, no? Ganun din ako siguro. Hindi ko pa, pero we have to face the reality na she's not here with us anymore. So the things that remind us of her, well, we have to kailangan bigyan natin ng importance or how to say cherish those sabi natin moments, cherish those memories, and she'll always be alive in our hearts, she'll always be alive in our minds, she'll always be a part of this culture, this country, where I say this industry. And her legacy will continue on even though she is not here anymore. So we can honor her legacy by remembering all the good works that she did, not for the industry also, but for the fans. So sa kanya, number one talaga ang priority niya, ang mga fans. Yung marami siyang balak sana gawin, sinasabi ko, Ate Guy, marami yung lahat ng gusto mo, marami yung pang gustong gawin, kaso wala na, hindi mo rin magagawa. Kasi naikwento niya kahit anong pag gusto niyang isa pelikula yung buhay niya para makapagbigay ng inspirasyon. Opo. Pero sabi naman ng ibang mga kaibigan niya, itutuloy pa rin daw nila. So sila iba nang gaganap, ano? Oo. Opo, dapat lang. Dapat lang. We have to remember her through through her life story. So, but I think that it has to be not a work of fiction. It has to be based on a true story. It has to be done by a very good writer. Hindi ka na basta pwede gumawa ng pelikula. Ito, storya ni Nora Honor was,
have to respect her, her legacy. Kasi sometimes they might interpret her in a different light. It might not be factual. So I think if anyone who is going to do her story, it would have to be a historian, not just like a writer just making stories to make a movie. That's my humble opinion lang po yan. That's just my opinion po. Get on the project. Ang alam ko, kinausap niya noon, nag-meeting siya with Ricky Lee, Yeah, national artist, and Direct Joel Lamangan. Yes po. Para kumbaga, saka may libro rin sana siyang gustong gawin noon eh. Opo. Na hindi na rin natuloy. Tama po. Pero kumbaga, natatanda namin yung kwentuhan natin with Ate Guy noong August 12, 2023 sa studio ni Edward de la Cuesta. Saya-saya pa natin, mga biruan. Ikwento niya kung paano, kumbaga hindi mo siya iniwan nung panahon pinapalaya siya, yung mga gamit niya sa bahay, nilalabas na. Sa New Manila. Oo. Opo. Talagang kumbaga inaaway-away na siya. Ikaw yung kasama niya ng mga sandaling iyon. Opo. Parang andun talaga yung kanyang loyalty niya sa mga kaibigan, Opo. yung pagtanaw ng utang na loob, hindi niya nalilimutan. Opo. Kasi yan ang pag minahal ka ni Ate Guy, paglalaban ka niya ng patayan. Kasi yun yung namang hinaharap niya, pagtatanggol mo siya eh. Diba? Hindi naman siya pwede tumatanggol sa'yo kung wala ka namang reciprocate that how you say it, reciprocate protection. Sa akin nararamdaman niya parang hindi totoo yung pinapakita sa kanya. Marami, kumbaga sinabi rin niya, maraming nanloko rin sa kanya, pero hindi kinalimutan na lang niya, hinayaan na lang niya. Okay, pag niloko ka naman ng tao, hindi naman harap-harapan, kukunin muna nila ang loob mo, tapos bandahon di ba? So, sabihin natin marami rin nagloko kay Ate Guy. Because she's kind, as she said, to a fault. Oo. Yeah, but I don't think kindness is a fault. That's a virtue. So, yan ang minahal ng mga fans niya sa kanya, is her kindness. Nung mga huling sandali niya, nakapag-usap pa kayo? Opo. May binilin pa siya sa iyo para sa kung ano man, sa personal mo, para sa mga anak niya, sa pamilya, sa mga mahal mo sa buhay? At that time of her passing, hindi na siya nakakapagsalita. So let's just ayaw ko muna isipin, ayaw ko muna kasi baka mamaya let's just honor her legacy na lang, remember her memory, and there should be a time for remembrance. Hindi natin sa pwedeng celebrating her life. Ano na lang pwede mo pang idagdag na mensahe para sa mga tao? Sa mga fans niya, maraming salamat po sa pagsusuporta niyo, pagmamahal niyo sa our beloved national artist, our beloved superstar, Ate Guy. And thank you po. And sana po, pagpakatatag kayo, tanggapin natin na wala ng Ate Guy natin, pero she lives on in our memories and in the lessons that she taught us about kindness and charity and humility po. Humble is the key. Okay? She's in good hands now. Nasa heaven na siya. Tapos na paghihirap niya. Si Jesus nga, he suffered. He died, but he's at the right hand of God now. I think likewise, Ate Guy is at the table in heaven. Siya pa yung kabisera. Sige na po. Pelikula niya yun. Opo. Hindi ligalig ha. Opo, sige na po.